Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga namimighating katulad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makakita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng lahat ng mga santo. Ang mga santo ay mga taong tumutugon ng buong puso sa panawagan ni Kristo na isabuhay ang mga pagpapala. Kung babalikan natin ang Ebanghelyo, malinaw na ipinapakita ni Jesus ang mga tunay na kabanalan ay hindi nakasalalay sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagiging mapagpakumbaba, mahabagin, may malinis na puso, at tagapagdala ng kapayapaan. Ang mga santo, kilala man o hindi, kilala man ng mundo, ay nagsisilbing buhay na halimbawa ng mga salitang ito. Ang kanilang kabanalan ay hindi perpekto, ngunit patunay na ang biyaya ng Diyos ay gumagawa ng kadakilaang bagay sa mga taong handang magpakumbaba at magtiwala sa Kanya. Kaya't ngayon, All Saint Day, paalala ito sa atin na lahat tayo ay tinatawag din sa kabanalan. Hindi kinakailangan maging sikat o makilala. Sapat na ang maging tapat at ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. Tayo man ay ordinaryong tao, pero kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos at namumuhay ayon sa pagmamahal, tayo rin ay naglalakbay patungo sa pagiging santo sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa huwaran ng lahat ng mga santo. Tulungan mo kaming tularan ang kanilang kababaang loob at katapatan sa iyo, upang sa aming simpleng buhay, maging tanda rin kami ng iyong kabanalan. Amen.